Ang pangalan, sarcoma. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Although, ang feeling mo lang, parang may bagbigat sa loob. At pagdating ng October 2023, bali wala pang 1 year ago, yun ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ng likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2, thoracic 10. So dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. So nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So pasakit. Mga August 18, 19, sumobra sakit. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life. So, 3 days sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga tests. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Ganyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Di mo makakapa sa harap. Dito lang, lumalaki na siya dito. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Makaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga PET scan, biopsy tanghali. Kinabukasan may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Saan ko nakuha to? Think ko stress. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks, 3 days chemo. Pray, nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng steak, kumain ka ng protein, nawalan ka ng protein. Itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet eh. Kagaling ba ako? Hindi, I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito napanaginipan ko na kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation eh. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante, choices ninyo. Free will.
Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung desisyon nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag desisyon nyo maganda, mabait, matulungin, sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga kaya ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Dr. Ang, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh. Marami kang chemo. The chemo kills the bad cells and part of the good cells. Palakas ka, positive lang. Walang negative ha. Walang negative, puro positive lang.